Pag hinabol nyo po ang ROI, minsan nai-stress ka na. Hindi mo naman ako-compute, nakakalibre ka ng tubig. Nagiging convenient yung lifestyle mo. Kung ako ang magsasuggest sa'yo, boss, just enjoy the business. Just learn how the system work. Ano po yung sa training? Actual, doon mismo sa shop mo. Pag tinraining kita rito, pag talikod mo rito, nakalimutan mo na yan. Pero maganda, nandun din yung owner or kayo mismo. Pero mostly po, mga ilang kailangan mabenta mo bago wash ba yun? Again, depende sa dami o sa dumi ng tubig. Hindi ko pa kayo masagot kasi wala pa kaming water sample. Recommend ako sa'yo, boss. Selyo, filter, sa akin mo bilhin lahat yan. Yung galon, kahit sa iba na. Yung galon kasi hindi ko kaya i-supply sa'yo. Before you construct the site, kailangan mas bisita namin siya. Or else, kung tapos na, wala na kami magagawa para saan pa yung site visitation. Tapos na eh. Delivery na lang tayo. Sige, magda-down na po si mother. Oh, mami, mag-down ka na daw. Ay, ako'y nakain ng mais. Niregaluhan ako ni sir ng mais eh. Thank you so much, sir, ha? Hi, Neil! Hello, sir. Kain tayo mais? Ako, naputol yung linya ni sir. May tumatawag kasi. Pag nagpapasahod ka, sir, dapat nasa minimum salary wage ka. Ngayon, pag nasa minimum ka, hindi naman required na bigyan mo pa sila ng 5 pesos per container. Kasi para saan yung 5 pesos, nagpapasahod ka na nga. Ngayon, kung magbibigay ka ng 5 pesos per container, edi huwag ka na magpasahod ng minimum kasi may kita naman sila 5 pesos nga eh. Okay, so minimum na lang. Oo. Yun na lang susunod. May mga water station na ganito, sir. Walang sahod. Pero kada container may 5 piso. Pero hindi mo yun regular employee. Walang contract. Pero boss, medyo alanganin kapag ka ganun. Mas risky yung ganun. Risky kasi boss kapag nakuha nila yung customer mo, ang mangyayari po dyan, lilipat po yan sa ibang water station. Mabibit-bit yung mga customer mo. Kaya nga. Yun po yung marirekomenda ko, sir, na dapat nasa minimum ka para yung mga, hindi na bali kasing tayong mga owner ang may nasasabi kaysa yung mga tauhan natin ang may nasasabi sa atin. Okay. Kapag mag-settle ka ngayon ng reservation, sir, bibisitahin namin yun, pupuntahan namin yung location. Okay. 20K lang, sir, tapos pinapunta mo pa kami ng Bangar, o, di ba? Hindi na sila naabala. Hayaan mo kami magtrabaho para sa'yo. Isang taon, okay na. Pag 2 taon inabot ka, sabihin ko mahina ka mag-manage. Meron kaming umabot 6 months ROI eh. Since makina ang binili mo, there's no rush for the ROI. As long as nag-i-enjoy po yung nag-ooperate. Pag hinabol nyo po ang ROI, minsan nai-stress ka na. Hindi mo naman ako-compute, nakakalibre ka ng tubig. Nagiging convenient yung lifestyle mo. Kung ako ang magsasuggest sa'yo, boss, just enjoy the business. Just learn how the system work. ROI, return of investment, will come as long as the machine or the business is still working. Ang binili mo naman, investment. Makina po yan. Hindi naman nasisira. Hindi naman napapanis yung produkto. Bakit ka magiging bother dun sa ROI? Lalong-lalo na, sir, yung paglalagyan mo, hindi naman rented place. Mag-renta ka ba? Hindi, sa bahay. Oh, hindi naman pala eh. Eh sir, kahit nakatambak sa bahay mo yun, boss, hindi ka lugi. Eto yung bahay lang, masecured mo lang yung monthly ng bahay, considered na rin yun na revenue. Kagaya ng tubigan ko, sir, sa Pampanga, ganun din. In-establish ko po siya. Pero ang reason lang talaga nun, pambahay po, ng bahay na rent to own. No rush ang ROI, sir. Huwag ka mabother doon. Walang competition. Kasi magkakaiba tayo ng abilidad, magkakaiba tayo ng market, magkakaiba tayo ng sistema kung paano papatakbuhin ang negosyo. Never compare your business to other businesses. Hindi mo pwedeng hanapin yung ugali ng isa doon sa kabila. Sa pagpalit ng filter, tuwing kailan ang palit? Every month po tayo dyan. Tapos, di ba yung machine, sir, i-customize mo paano yung nakuha mong water test doon sa pagkukunan ng tubig. Paano yung filtration nun? Customize din ba yung filter nun? Customize yung filter. Magkano filter, sir? As of the moment, 100 pesos lang siya. Please, sit down here. Ano po yun? Pinapalitan din po ba yung filter? Opo, monthly. Monthly po siya. Pang negosyo po kasi. Pag pang bahay, hindi required. Tapos, yung sa cleaning po, Nag-automatic cleaning po siya. Parang robot po yan, pag marumay nag-cleaning. hindi yung mag-stop ng one day yung business. No. and then Walang ganun. papalitan. Kasi ang number 1 na target natin, huwag mag-stop yung negosyo. Apo. Kasi pag ang negosyo nag-stop, yung customer mo nawawala. Ang negosyong tubig po, once na establish mo na yung market, meron ka tinatawag na loyal customer. The loyal customer will always buy your product kasi hindi sila pwedeng tumigil sa pag-inom ng tubig. Ngayon, pag umiinom sila ng tubig, tuloy-tuloy na yon. Hindi ka na nawawala ng customer. Consistent na po yung consumer mo.
all you have to do is just take care of their services. Kumbaga, bigyan mo sila ng magandang serbisyo, hindi ka iwanan yan. Halos lahat ng nagpunta rito, yan po ang nangyayari. We experience a bad services. That's why, nag-iisip kami na kami na lang ang magnegosyo para mabigyan namin ng magandang serbisyo yung mga bumibili sa amin, yung mga bibigyan namin ng product. Tapos meron pang mga sir, yung mga residue na nakikita sa tubig, mga puti-puti kung minsan. Normal yun pag pinapabayaan ng negosyo. Yan, kagaya niyan, hindi nagpapalit ng filter, walang proper maintenance, walang proper training yung may-ari. Yun. Ano po yung sa training? Actual, doon mismo sa shop niyo. Pag tinraining kita rito, pag talikod mo rito, nakalimutan mo na yan. Pero ang maganda, nandun din yung owner or kayo mismo. Kasi pagka nagpalit kayo ng tauhan, iba pa rin po yung alam yung may-ari. Pwede yun ipa-video, Sir Alfred, para pagka-duty ako, pwede kong mapanood. Gusto mo, i-vlog pa natin. Para lahat ng mga key points mo, nandun lang, di ba? O, paano i-operate ang machine? I-on mo yung 4 na button na to, tapos yun na, aandar na po siya. Iwanan mo na. Tanong ko sa inyo kung kailangan i-test ulit ang water. Monthly ang testing ng tubig. Sino po magte-test? DOH po. Pupuntahan kayo ng taga-munisipyo. Sanidad. Trabaho nilang i-check yung mga dinideliver ng negosyo. Kaya nga sila nagbibigay ng mayor's permit eh. Akala ko kasi pupunta ka pa sa kanila. Minsan, kailangan mo silang i-inform. Kasi baka mami, di naman nila may bagong negosyo pala doon. But don't worry, lahat po yan. Bago ka makakuha ng permit, kailangan nyo mag-comply sa rules nila. Sila po yung magte-test ng tubig ninyo kapag po meron tayong ipapalaboratorio. Hindi naman tayo yung magdadala doon eh. Sila yung magdadala eh. So, kung meron pong halimbawa problema doon sa water na, halimbawa meron pong kagaya ng may lasa, Paano ko nga ba gagawin yun? Hindi pa kasi ako naka-experience noon. Kasi yung machine ko, custom made, tsaka high-end. Kasi yan yung mga nagbabago-bago ng lasa, nagbabago-bago ng product. Yan po yung mga sobrang nagtitipid na. Dito po customized. Tailor fit yan sa tubig na problema ninyo. Yung mga makinang nabibili mo kasi sa labas, hindi po yung tailor fit. Ibig sabihin, may makina dyan, may pera ka, o heto na makina mo. Walang testing na mangyayari. Sa amin, iba. Kita mo sila, taga Batangas. Ang daming proseso pang gagawin bago makabili yan dito. Kailangan namin ayusin yung sistema ng kanilang tubig para at the end of the day, tumagal po yung lifespan ng makina namin, maging efficient, tsaka mas maging quality yung output ng product. And then, after training nila, doon pa lang namin sasabihin, eto mag-backwash ka tuwing ganito, eto magpalit ka ng filter tuwing ganito. Kasi lahat po yun, masasabi namin kapag meron kayong exact figure na binigay sa akin. Wala pa kaming study doon sa tubig nyo. Hindi namin alam kung gaano kadami yung customer mo. Hindi namin alam kung gaano ka-polluted yung tubig na gagamitin nyo. All of the details is generally and randomly, how could I answer that? In every specific problem, there's a specific solution. Iba ang case ninyo sa case nila. Kami po, since tailor fit yan, customized po yan, bawat laman po niya, nakikita niyo po yung laman na yon, yun po yung mga din-design namin na makina, na kung saan nagiging maayos po yung negosyo natin kapag tama yung execution ng makina natin. Everything is nanggagaling po talaga makina. Yung maintenance, it will to follow. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na araw-araw mag-backwash ka. Every week mag-backwash ka. Mali yun. Kasi hindi ko pa alam kung ano yung dami ng binibenta mong tubig. Bawat operation ng water station, iba-iba po ang problema niyan. Iba-iba din po ang procedure, iba-iba rin ang standards. pero mostly po, mga ilang kailangan mabenta mo bago backwash ba yun? Again, Hindi depende sa dami o sa dumi ng tubig. Hindi ko pa kayo masagot kasi wala pa kaming water sample. For example, sa Bangarlaw niyan, ang problema po niyan, yung tubig, minsan maalat yung tubig. And sometimes, nakikita namin, sobrang hard ng tubig. Yan yung mga case-to-case yan eh. Sa Batangas, ang problema naman namin sa part ng Agoncillo, minsan makalsium yung tubig. Pero sigurado, hard yung tubig nila. So magkakaiba ng osmotic pressure, magkakaiba ng requirement ng pressure applied, magkakaiba ng membrane na gamit, magkakaiba ng laman ng FRP. Meron talagang formula. Iba-iba Correct. ano. May formula. Kaya nga kahit gayahin ako ng ibang gumagawa, hindi na makuha yung design ko. Kasi yung nasa loob ang binabayaran mo dyan. So ganon, hindi ko siya masagot ng specific answer kasi wala tayong specific problem. Kung tatalungin mo ako, kailan ba dapat nagpalit ng filter? Gaano kalakas ang operation mo? Binalik yung tanong eh, no? Gaano kadalas dapat magbabackwash? Gaano kadami nabebenta mo? Ngayon, doon ka lang maglalagay ng chart. Nari, So, sir, dapat naka-record din. of course, meron kang maintenance plan. Kunyari, ito, napansin ko, mas applicable sa akin. Sa linis ng tubig ko, pwede pa lang twice a month. Every 2 months pa akong magbabackwash. I experienced in Rojas, Palawan, ang ganda ng tubig. Halos hindi pumapasok yung magnesium sulfate doon sa membrane ko eh. Yung hardness, hindi pumapasok. Sobrang soft ng tubig. Eh kahit di kami nagbabackwash for the 6 months operation, hindi nagbara membrane ko eh. Pag hindi ka nagbabackwash, yes, malaki ang savings mo sa tubig kasi
Walang tumatapon eh. Hindi ko pwede sabihin na, oy, araw-araw mag-backwash ka. Ay, baka malugi ka sa kuryente at sa tubig. Doon napunta sa costing mo. So, mali, di ba? May training pa po. Hindi pa nagsisimula ang transaction not unless ma-installed na namin yan. Pag na-install na namin ang makina, doon pala mag-start yung transaction natin. Kasi doon pa lang po kayo maraming tanong. At that moment, kung minsan yung iba, sa sobrang daming tanong, nai-stress na din sila. Kaya nga po sabi ko sa kanya, ikaw ang magtanong. Ang gagawin mo, sir, sasabihin mo sa akin, mali naman yung sinabi ni Alfred kasi nang hula. Hindi kita maresetahan ng gamot sa ubo. Wala ka namang ubo. Na-install na yung unit mo bago ka magtanong uli. Yon, actually. Pero bago sa ano yan, magsi-seminar pa kayo sa DOH. 40-hour seminar yun. Hindi lang sa amin. Hindi lang kami ang magtuturo sa inyo. Tuturuan kayo ng mga taga-UP. Magiging plan operator kayo. Kaya kami, hindi ka pwedeng sumablay. Gets mo? Walang shortcut. Kailangan maging plan operator ka. Ang water station, boss, para ka nagtayo ng drugstore. Ang drugstore, merong tinatawag na pharmacist. Hindi ka makapag-open nang wala ka nun. Ang water station may tinatawag na plan operator. Kasi ang water station considered as small planta. Maliit na planta yan na binuksan mo. Ngayon, paano kung hindi ka marunong sa operation, sa hazard analysis, sa safety ng tao mo, sa safety mo sa makina, tsaka sa operation mo sa area, ay magkakaproblema tayo niyan. Kaya dapat mag-training po kayo. Kami, ang trabaho namin, supply namin ng makina. Isa-seminar namin kayo, basic troubleshooting, management, yun, lahat yung tuturo namin, pati sa makina. Pero yung mga hack-up analysis, mga hazard analysis, sa UP yan, hindi yan sa amin. It is guided by our government. And yun naman ang maganda sa ginagawa ng government natin, pinapahigpit yung part na yun. Di ba? Kasi kapag hindi hinigpitan yun, kahit sino magtayo dyan, kahit naglagay lang ng filter, may permit na, ayun, nagkasakit na tiyan ng mga taong nabili. Hindi kagaya ni sir sa Germany, kahit sa gripo ng inidoro ka kumuha ng tubig, maiinom mo. Lahat ng tubig sa Europe, malinis. Swerte ng representative mo. Tututunan niya at ikaw hindi ka natuto. Yun lang masabi ko doon. At ako naman, hindi ko naman isusubo sa'yo na mabentahan ka. Dadaan-dadaan ka sa proseso. Kaya kung hindi ka handa sa ganun, boss, mag-isip ka muna. Kasi kailangan pagdaanan mo yun. One time lang naman yun. At kapag ka meron ka na nun, para ka nang may minahan ng ginto. Kasi may nabalong na pera sa'yo. Fountain of wealth. Kasi habang may nalabas na balon mo, may giging pera eh. Swerte nyo taga Batangas kayo, sa Los Baños po ang seminar. Pwede siya mag-online. Pwede siya mag-online. Yung payment mo, i-online mo na lang din. Sa seminar. Hindi sa akin. Marami din kaming client na, kanya taga Mindanao, Cebu, ganyan. Hindi na napunta rito, nag-online na lang yan. Tapos bigyan namin yung kontrata, yung resibo, yung invoice. Then yung makina, marireceive na nilang yun within 35 working days. Pero syempre, mas maganda pa rin, napuntahan ninyo. At least, kung sakasakali po na nagbitaw ka ng pera, ma'am, alam mo yung bahay ko. Diyan yung bahay ko sa kabila. Okay. Ito, showroom. Doon kabila bahay ko. Kaya huwag ka mag-alala, hindi kita tatakbuhan. Kung binigyan mo ko ng 20,000, hindi ko tatakbuhan yan. Yung bahay ko, simple lang, barong-barong lang. Yung may mga aso, yun, bahay ko yun. Yung sa payment naman po, sir, Nako, ito na. Ito na yung paborito kong topic, payment eh. pwedeng ano yun? Online? Pwede. Post-dated check, magpa-open ka na lang ng account dito sa Pilipinas. Kasi joint account kami. Oh, si mami mo na lang. Pwede. Mami mo naman to eh. Ang tanong, pwede ba sa kanya? Si Sir nga, sa iba nakapangalan yung kasakyan, tinanggap ko eh. Di ba, Sir? No? Sa bangko kasi, sir, ang inaano doon, kung mag-open ka ng current, saan mo gagamitin, di ba? Oo, ganun nga yun. Negosyo. Oo. Pag sabi mo sa negosyo, hanapan ng business permit. Yes, oo. Tapos 6 months deposit pa doon sa account mo, dapat may 6 months account ka. OFW si Sir, kagamukha ni Sir. So yun, problema. Contract lang naman ang kukunin nila eh. Oo, tama yun. Kaya kailangan may kontrata tayo. Kasi kung wala ka kontrata, di ka makakakuha ng permit. Kailangan mo yung kontrata sa akin. Ipangalan mo na lang sa'yo. Yung business. May mutual agreement na lang kayo ni Sir Neil. Anak mo naman yan eh. Nasa kanya yon, na siya yung rightful owner. Ipanotaryo nyo kung gusto nyo. Kahit magnanay kayo. Hindi, ganun talaga yan. Kahit magnanay kayo eh. Kung may asawa na si Neil. Si Neil ang rightful owner. Pero yung negosyo nakapangalan sa'yo kasi ikaw ang lumakad ng permit. Para hindi na siya kailangan mag-online, special power of attorney, pipirma lang nito, SPA. Trabaho. O sabi asawa ni Neil, nandito. Ano doon? Ano doon pala eh, ikaw na lang talaga. Ikaw. Sa'yo talaga yung negosyo. Sa'yo nakapangalan. Pero sila yung may-ari. Gano'n na lang. Tapos mag-online ka na niyan. Napaka-frank ako talaga. Sarap ng mais mo, sir. Ba't yung mais mo maalat-alat? Sarap, timplado. Gusto niyo po ba? Okay na po. Meron kami binili na isang Niregalohan ako ni sir ng mais. Napakabait pa. Recommend ako sa'yo, boss. Selyo,
filter, sa akin mo bilhin lahat yan. Yung galon, kahit sa iba na. Yung galon kasi, hindi ko kaya i-supply sa'yo. 300 galon, ang bulky nun. Bili mo na sa pinakamalapit na dealer ng galon. Pero yung selyo, maliit lang yun. Pwede ko ipalalamove sa'yo yun. Pwede ko ipa-deliver sa'yo, LBC. Diba? Yung filter, ganun din, maliit din. Hindi baling yung filter, wag mong titipirin. Hindi baling medyo mahal. Kasi filter yun eh. Hindi ko naman ipinopost na magtataas kami sa 2026. Ay, ba't kayo napunta rito? Sinabi daw ng mga tauhan ko, ba't ako sinumbong ninyo? Sabi ko. Eh, nasabi ko pala, hindi ako nag-edit ng video eh. Ina-upload ko ng diretso eh. Palagi ko doon nakapalo to sa sa personal account ko. Oo. Ay, kaya doon sa personal account ko, walang edit yung video, upload lang ng upload eh. Kaya pala. Eh, yung isa, ini-edit yung video. Yung business page ko, edit video. Sir, pasensya ka na kumakain ako ng mais kasi ito lang yung pinakapahinga ko eh. Tuloy-tuloy trabaho ko eh. Kakape, mais, ako na. Gagakauwi ko lang galing Baguio nga. In traffic. Buti nakamotor ako kaya nakasingit-singit na ganun. Sir, ganito. Pag nag-reserve ka, ipabubuk ko na po yung seminar mo sa mga staff ko. Sila ang bahalang mga sikas. Ito, sir, College of Public Health, University of Manila, Philippines. Health Science Center. Certification course for water refilling station and plant operators. Yung water station ko, Nandun ako. Mahal ba yun doon pag nandun yung picture ko? yun lang. Yun na nga lang ang bonus eh. Sir, baka sabihin nila, sino ba yung matabang ray? Sino ba yung pangit na yan? Ganda na ulit ang katawan mo. Oo nga. Sir, pag mga basic question, pwede yung mga staff ko na lang. Kasi mayroon naman kaming price list na ganun. Pwede naman namin i-send sa'yo lahat yun kung gusto mo. Since magkaharap tayo ngayon, mas maganda, sulitin mo yung oras, yung tanong mo. Yung mga mas malalim pa doon, sir, kung meron. Pag tinanong mo ko ng mga selyo, sir, kaya naman sagutin ng mga tao ko yan, sir. Presyo ng makina, presyo ng selyo, isa lang po ang sagot doon eh. Bukod sa filter, nagamit ka pa ba ng ibang ingredients? Kunwari asin or ano? May asin, syempre. Eto ngang mais ni sir, may asin eh. Ako pa ba? Sabay mo sa order, pwede rin sa labas, pwede sa palengke. Huwag mo nang gamitan ng iodized salt. Sir, ma'am, lugi ka. Mahal eh. Rock salt lang. Industrial salt. Kung mayroon nagbebenta sa inyo industrial salt. Gusto mo, gamitan mo ng Himalayan salt. Social eh. Maniningil ka ng mahal nun. Honestly, yung 7,000 delivery charge ko, panggas ko lang yun. Malaking truck, forward. Pupunta doon. Babalik pa dito yon. O di 7K lang yon. Kumbaga yung delivery truck ko, tulong ko lang sa mga kliyente ko para makatipid kayo sa delivery charge. Gas lang talaga yun eh. Pa-deliver ako dito, from Manila, papunta dito, 21 mila binabayaran ko eh. Hindi naman ako tumatawad eh. Kasi alam ko yung gastos eh. Magpa-deliver ka 10-wheeler truck dito. Babayaran mo talaga buo. Balikan. Pero kailangan natin kasi, siyempre, di naman natin ma-pick up doon. Napakamura na ng delivery charge namin. Pag mo gagamitin sa yelo, ang wastewater, reject water. Kasi ang yelo, pag nalusaw, naiinom. Gumawa na kayo ng pera out of the water. Gusto nyo pang tipirin ng tipirin. Wag. Kinikita naman natin eh. Give them the best quality product, premium service, premium product. Wag mo nang tipirin yung product. Sa laundry lang siya pwede. Pangligo mo, panghugas ng galon. Sa panghugas ng galon pwede pa rin. Yes, pwede. Babili ka na rito ng tangke, mura lang tangke ko. Para nakasave ka sa delivery. Baka may tanong po kayo. Okay na ako, sir. Okay ka na. Si Sir nga, sinulat yung tanong ngayon, wala na may tanong. Yung basyo daw, bibili mo na sa labas. Pwede yung bilhin sa labas yun. Since nag-bayad ka ng delivery charge sa akin, pwede nyo ipasabay. Isang truck yun, i-maximize yun na yun. Para nakasave kayo. Kenneth, pirmahan ko na yan. So, opening ninyo, kung sakasakaling nabigyan mo ko ng panahon na imbitahan ako, pupunta ako. Makatikim naman ako ng ng mais. Ay, talapia. Oh. Done deal. Thank you. At iselin na natin ang picture yan doon. Tara, sir. Thank you, boss. Thank you so much. Thank you again, sir. Thank you so much. Si ma'am ang nakapangalan yung cheque. Every documents kanya nakapangalan. Para hindi ka na nahihirapan mag-SPA. Panotaryo na lang yung agreement nyo na ikaw yung owner talaga. Kung pipirma siya ngayon, hindi na siya kailangan bumalik. So pag nag-down ako, pipirma na ako ng contract. Kapag nag-reserve ka, papipirmahin na kita ng kontrata kahit reservation. 20,000 reservation, hindi mo na kailangan bumalik dito. Ngayon, yung down payment mo, i-transfer mo na lang. Yung notaryado natin na kontrata, makukuha mo yun upon delivery or I can send you via LBC. Kung gusto mo, upon site visit, doon mo ibigay. Pero mas maganda, sir, online mo na lang. Mas safe yun. Pagka pinahawak mo sa tao ko yung pera, syempre, kung ma-hold up yun sa labas, diba, hawak nila pera. Better na lang, online mo na lang. Para yung mga tao ko, wala silang burden na may bit-bit pa silang cash. Yun lang, comment ko lang. Okay, sir. Before you construct the site, kailangan mas bisita namin siya. Or else, kung tapos na, wala na kayong magagawa. Para saan pa yung site visitation? Tapos na eh. Delivery na lang tayo. Sige, magdadaan na po si Mother. Oh, mami, mag-down ka na daw. Cash. Pag doon ka pala, kala ko mag-i-inquire ka lang eh. Para kang sila Singaporean eh. Ito Sabi Singaporean, ko sabi mag-i-inquire lang. Tapos nagbayad naman. Sinabi ko dun sa tao mo, magda-down ako. Ganun ba? Siguro maalam na mag-down ka pala eh. Share blessing na tumatanggi pa, no? So that's it. Handshake. Thank you sa mga Congrats. Virtual handshake. Sir.
Bye-bye, sir. Thank you. Bye-bye po. Have a good day. Enjoy your day in Germany. Tapos tayo sa meeting namin sa Germany. Balik tayo sa Singapore. May pirmahan na. Alam niyo maganda sa binili niyo. Compact siya, maliit. Ang unang client ko na-installan yan, taga-Kalinga pa eh. Bumili siya dalawa, but that was 2008. It's still working, almost 2 decades na. If you're going to observe, it's a client and the supplier handshake. This is the hand, and this is another hand. Tapos ang meaning niyan kasi ganito, this is the water, di ba? Ginawa ko lang black para generally magamit. And then yung M, W, tapos M, pinagdikit ko yan para maging number 1. Pero pwede maging double meaning, 1 or letter I. This is the O eh. Ginawa ko parallel para infinite siya. Ako yung design eh. Sinimplify ko lang. Nice meeting you again, sir. Nice meeting you. Nice meeting you. Yun, another deals ngayong araw. Napakaraming nag-avail ngayon sa Pambansang Tubig sa Watermax Enterprises. Maraming salamat. Naging productive, naging fruitful ang ating taon. Siyempre, marami kaming surprise, marami kaming gagawin na innovations. Tandaan nyo guys, dito sa Watermax, we never stop learning and we never stop growing. So mga katubig, once again, this is Alfred Watermax nagsasabing, be blessed and be a blessing to everyone.